Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kapatid. Kapag sinabi ko po ang mapagpalang araw, ang ibig sabihin po niyan ay patuloy po natin naranasan ang kabutihan at pagpapala mula sa Diyos na pinagmumula ng ating kalakasan ng buhay at lahat po ng bagay na patuloy natin tinatanggap mula sa Kanya. Dahil ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Kaya pasalamatan natin, malaki man o maliit, at natuto po tayo maging appreciative. Kung ano man meron tayo, then God will multiply it. Now, if you are ready to listen, hayaan ninyo na dalhin ko muna kayo sa Lumang Tipan at pupunta tayo sa panahon na ang mga Israelites ay papaalis o papalabas na ng Ehipto. Nung ginawa po ang Ten Commandments, for sure, hindi naman lahat eksakto, no, ang detalye ng kwento dahil wala naman doon ang director at of course wala din doon ang scriptwriter, no? Kaya gawa din tayo ng kwento, konting kwento lang na para mas maganda po ang introduction po ng ating mensahe sa araw na ito. Although ito po ay hindi nakasulat sa Bible, ito po ay isa pong ad-lib, no? Para mas ma-picture natin sa ating isipan ang pangyayari noon. So ito po ang konting may clean kwento po, no? Ito pa, no? Sabi ng nanay, ano ba, bilisan ninyo. Marami ng tao sa labas at naglalakad na. Diba? Yung mga manok, yung mga pato, yung mga kambing, yung mga tupa, kunin na ninyo. Yung mga damit na dadalhin, no? Yung tubig at tinapay, baka makalimutan ninyo, ha? Oh, yung arenola, huwag niyo nang dalhin yan, ha? Butas na yan, eh. Doon lang tayo sa maghukay sa lupa, no? Okay, so baka meron pa tayo nakalimutan. Tara, bilis! Bilis tayo, bilis! At habang sila po ay naglalakad palabas ng Ehipto, ang mga Egyptians sa sumisigaw, huwag na kayo bumalik dito, no? Ito, ang ginto at pilak sa inyo na yan. Basta, wag na kayong bumalik dito. Ito na, pati mga damit namin, sa inyo na yan. Hindi yan galing sa ukay-ukay. Okay? So, nang marinig nila, so umalis sila ay umalis na. Sila po ay naglalakbay na. Nung sila po ay naglalakbay na, narinig nila yung kalabog ng mga kabayo, at nakita nila sa malayo yung mga sundalo ng paraon na sila po ay hinahabol. So, takot na takot sila. Naku, sabi nila, paano ito? Dagat pala ang nasarapan natin. So, tinawag nila, Moses! Moses! Patayin na tayo. Pero, nung nahati ang dagat, sila ay napamangha. At habang sila ay naglalakad, wow! Paano kaya nangyari ito? Ang galing ng Diyos namin. Nahati niya ang dagat, saka yung lupa, tuyo. Mabuti na lang, tuyo ang lupa dahil ang tsinelos ko marurumihan. At nung sila po ay makatawid na, nakita nila na sumara uli ang dagat at nalunod ang mga humahabol sa kanila. Ang galing talaga ng Diyos namin. Iniligtas kami. Now, balik tayo sa ating panahon. Mga kapatid, ayon po sa ibang kwento ng Biblia, marami silang naranasang himala mula sa Diyos, na mga miracles na paano na sila po ay kanila po nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. Marami silang naranasan, nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Ang naging problema nila, mga kapatid, nakalimutan nila ang makapangyarihan Diyos. Tumalikod sila sa Diyos, nawala sa puso nila ang Diyos. Can you imagine, no? Na-experience mo, na-experience nila yung himala ng kanilang mga magulang, pero pagdating sa kanila, yung kwento ng mga magulang nila,
nakalimutan nila. Kaya ito po ang title sa ating mensahe sa araw na ito. Turning our hearts back to God. Turning our hearts back to God. At dahil sa ginawa nila, marami din silang naranasang parusa at pagdidisiplina ng Panginoon. Isa ito sa ating pong pag-aaralan ngayon kung bakit ipinaranas sa kanila ang matinding taggutom. Dahil hindi nagpaulan ang Panginoon ng mahabang panahon. Now, tingnan po natin ang pag-uusap sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 17. Nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, "Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel?" Sumagot si Elias sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 18, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at pinaglilingkuran ninyo ang mga imahen ni Baal." Galit si Haring Ahab kay Propeta Elias dahil sa pronouncement nito na hindi uulan at nangyari nga na hindi umulan, kaya lumaganap ang tagutom dahil walang tubig ang mga pananim nila. Sa katunayan, siya po ay hinahunting ni Ahab na para patayin at si Elias naman ay kung saan-saan nagtatago. No? Kaya nung nakita na si Elias, hindi maganda agad ang bungad ng salita ng hari, ang nanggugulo ng Israel. Pero ang sagot ni Elias, sa sagot po ni Elias, pinamukha niya sa hari ang malaking kasalanan na ginawa nila laban sa Diyos. Diba? Nakalimutan nila ang mga kwentong himalang naranasan ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ang nagdala sa kanila sa tagumpay. So mga kapatid, ano ang kasalanan nila? No? Sabi ng nanay ko, kasalanan, no? Idolatry. No? Sumamba sila sa Diyos ang si Baal at naglingkod pa dito. No? Mga kapatid, maraming bagay sa mundo na pwede natin ma-consider as a form of idolatry. For example, dati ang init mo sa Panginoon, pero nung ma-meet mo ang special someone mo, mas special na siya kaysa Panginoon. Nawala ka na rin ang time mo sa Panginoon dahil yung time mo ay nasa special someone mo na. In other words, whatever we treasure more than our God, whatever drives our thoughts and actions other than God, becomes an idol. Kaya medyo malayo na ang ibang tao sa mga bagay na spiritual dahil ang malaking amount na kanilang pinag-uukulan ng pansin ay ang mga bagay na nasa mundo na nagbibigay kasiyahan. So, hindi namamalayan ng tao na unti-unti tumitigas ang kanyang puso sa mga bagay tungkol sa Diyos. Sarap na sarap siya o enjoy na enjoy, pero hindi niya alam ang magiging bunga nito. Doon sa aming pong training sa Deliverance, somewhere in Sandaan, that was 2002, may na-encounter kami na member ng worship team. Nag-iba ang hitsura niya at kilos, parang ganito, no? Gumaganon-ganon siya, gumaganon-ganon siya. Ay, nakakatakot. Nakakatakot, oh. At na-discover po namin, no, while conducting the deliverance, na-discover namin na yung character sa computer games
ay pumasok sa kanya. And that is demonic, no? Addicted siya masyado sa games na ito. Hindi lang siya, no, mga kapatid, no, pati worship leader, no? Worship leader naman, ito ay witchcraft. No? Ibig sabihin, mga kapatid, if you spend so much time sa mga bagay na umaagaw ng atensyon mo sa Panginoon, may mga changes sa iyo, may mga pagbabago sa iyo. Kung dati may time ka sa Panginoon, at ngayon ay wala na, at nag-enjoy ka na, at sarap ka na sa mga bagay dito sa mundo. Katulad po ng wolf na ito. Malakas po ang pangamoy ng mga wolf sa dugo. Kaya ang ginagawa po ng mga Eskimo, naglalagay sila ng dugo sa blade, no? At pag naamoy ng wolf ang dugo na yon, lalapit sila at didilaan nila ang blade na may dugo, no? At habang nasasarapan ang wolf, no, sa dugo na yon, pabilis ang kanyang pagdila dito. Hindi niya namamalayan, nasusugatan na pala ang dila niya at ang dugo na mula sa dila niya, yun na pala ang kanyang iniinom o kinakain hanggang maubusan siya ng dugo at mamatay. Unti-unti, hindi niya alam yan. Ganyan din sa ibang Kristiyano. Sarap na sarap siya sa mga bagay na ino-offer ng mundo hanggang sa mawala na siya sa Panginoon. Lalo ngayon, mga kapatid, no? Marami, even the mega church, no, ay nagsara muna pansamantala. So, ano kaya ang ginagawa ng iba? Patuloy ba sila nagpapalugo sa Panginoon? Binibigyan din kaya nila ng importansya ang mga bagay na nagpapakain sa kanila spiritually? At hindi ko alam sa CSF at sa ibang mga churches na nanonood din ba sila ng online preaching para makatulong sa kanilang spiritually o nagbabasa ng salita ng Diyos. Sa event na track and field, ito po ay narinig ko, no, na 1/4 of their life, no, sa isang mananakbo, no, 1/4 of their life ay ginugugol nila sa mahabang panahon ng preparation. Ito po yung mga mananakbo, no, sa track and field, no, 1/4 of their life, no, they consume it, no, sa training nila. Yung matinding training, hirap, no? Matinding hirap sa training para lang sa pagtakbo ng ilang segundo. Grabe, ang haba ng panahon ng training, pero ilang segundo lang itatakbuhin mo. Parang ano rin, mga kapatid, parang gawin din sa preaching, mga kapatid. Boring man ito para sa iba at inspiring para sa iba. You need days of preparation with matching puyat. For 30 minutes of delivery. No? Tapos, wala pang time manood ang iba. Well, for me, it doesn't matter as long as I am faithfully serving my Master, the Creator of everything, and the everlasting, powerful God. Sa case naman ng mga Israelites, sila ay nadala o nahikayap na sumamba sa imahe ni Baal. At marahil, sa takot na rin sa namumuno ng idolaters, kinakailangan sumamba sila kay Baal at ang katunayan nga, maraming propeta ng Diyos ang pinapatay ni Jezebel. At sa ganong sitwasyon, nakalimutan na nila ang Panginoon. At dumating na ang time ng pagtutuos. Sinabi ni Propeta Elias, natin, no? Sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 19, ngayon, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 400 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera na pinapakain ni Jezebel. At magtutos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Ikalawang Hari, chapter 18, verses 20 to 21, tinipungan ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias
At sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Medyo galit ang si Elias, no? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Siguro parang parang nakakonsensya sila. Ito ngayon ang problema nila, mga kapatid, no? Ito ngayon ang problema nila, sino ba ang sasambahin? Ang Diyos na totoo o ang Diyos-Diyosang si Baal? Mamimili sila. No? Dapat isa lang ang sasambahin. Hindi pwede dalawa o magsabay. Double-mindedness po yun. No? Now, para matulungan sila kung paano sila pipili, may gagawin si Propeta Elias. No? Yung problema nila noon, mga kapatid, problema din ng marami sa mga Kristiyano ngayon. Lalo na ngayon, pandemya. Maraming church ang sarado na bagamat ang iba ay nagbukas na pero limitado ang bilang dahil sa utos ng gobyerno. So, ano kaya ang pinagagawa ng ibang mga Kristiyano ngayon? Sa tingin niyo, ano kaya ang pinagagawa ng mga Kristiyano ngayon? Kayo, ano ba ang pinagagawa ngayon? Saan ba nila ginugugol ang panahon nila? Well, para sa akin po, itong panahon ng pandemya, ito po ay panahon ng pagsusulit or test ng ating teacher o ng ating Panginoon. Siya po ay nakamasid lamang sa atin kung ano ba talaga ginagawa natin sa panahon ng gagaya po nito. Maaari o posible na kaya pumayag si Haring Ahab at mga Israelita na pumunta sa bundok Carmel sila magtipon, kasi mataas sa bundok na yan, mga kapatid. At kailangan talaga malaki bundok dahil maraming tao po pupunta, no? Sa pag-aakalang mananalang sila sa Diyos na magpaulan para matigil na ang matinding tagtuyot na halos inabot ng 3 taon. Malaking blessing sa kanila kapag umulan. Sisibol muli ang mga halaman, ang mga pananin, at titigil ang taggutom. Ang Diyos po ang nagpatigil nito upang parusahan sila dahil sa pagtalikod sa Kanya at sumamba sa Diyos ang si Baal na wala namang kapangyarihan. No? Pero bago niya i-release ang blessing na ulan na ito, ay may gagawin muna siya sa buhay nila na tumalikod sa Kanya. Hallelujah. So, marami din na tao sa ngayon, mga kapatid, no? Maraming tao na gusto ng blessing. Tama? Lahat naman tayo gusto ng blessing. Gusto nila ng blessing, pero malayo naman sa Panginoon. Possible ba yun na may blessing ka malayo sa Panginoon? Possible ba yun na malayo ka sa Panginoon, pero may blessing ka? Walang panahon sa salita ng Diyos. Parang ganito. Tingnan nyo, no? Alin sa dalawa ang uunahin mong basahin? Ha? Alin sa dalawa ang uunahin mong basahin? Bible o gadget muna? Well, lahat naman po tayo dyan ay guilty. Na? Minsan ako din, nauuna kang basahin ang mensahe sa gadget. No? At minsan kapag nauna ka niyon, makakapanood ka doon ng mga TikTok. Ayan. Okay din naman kasi enjoy ka naman. Tapos may mga makita ka ng mga post na informative. Okay din naman. Tapos may mga words, may mga quotation na maganda. At meron din TikTok na kalugod-lugod sa paningin ng tao, pero hindi naman kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. No? Yung kabilang grupo ko, yung dati sa PDT, may mga TikTok na di ko gusto yun. No? Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan disiplinahin ko ang aking sarili na unahin ko muna
ang mensahe sa Bible bago ang mensahe sa gadget. Ano po yan? Challenge po sa atin yan, mga kapatid. Of course, may mga time na kinakailangan na, of course, let's say, emergency, so you need to look to your cellphone at baka meron ng importanteng mensahe. Kaya mga kapatid, no, bigyan din natin ng panahon ang salita ng Diyos. No, doon tayo, no, sa magandang pangako ng Diyos, no? At nalalaman natin, no, ang maraming magandang pangako ng Diyos na pagpapala kung uunahin po natin ang kanyang salita. Bigyan po natin ito ng quality time, no? O meron bang aamin diyan, no? Meron ba? Na balik tayo kay Elias, no? Ikalawang Hari chapter 18 verse 22. Muli nagsalita si Elias. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Sinabi niya yung case niya, no? Parang ito yung contest, no? Mag-isa lang ako against sa 450 prophets ni Baal at 400 ni Asherah. Well, ang totoo mga kapatid, no? Hindi naman talaga naubos sa mga propeta. No? May 100 prophets na natira, na nagtatago sa mga caves, at ang nagtago rito ay si Obadiah. No? At meron pang 7,000 ang hindi lumuhod at sumamba kay Baal. At dito, mag-isang haharapin ni Elias ang hari at ang mga 400 prophets ni Baal at 400 kay Asherah. One against majority. No? Bakit ko sabing one against majority? Sila mag-isa, lahat ng mga tao doon na nandun sa bundok na yon, against sa Panginoon. No? Against sa totoong Diyos. No? Now, tanong mga kapatid, saan naman humugot ng tapang itong si Elijah? Tapang, ano? Para harapin ang laban sa katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi man lang niya naisip na kapag humarap siya sa hari, ay malamang patayin siya. Why? Wala siyang kakampi. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Alam ni Elijah that he is standing with God who is Almighty na kanyang kakampi. Yun doon humugot ng tapang si Elijah. Bakit? Kasama niya ang Diyos. No? So when we stand for the Lord, we are in the majority. Kung na tayo na sa Panginoon, we are in the majority. No? Hindi lang po natin nakikita, no, na marami pong yung mga angelic host, no, kasama po natin. Hallelujah. So, okay. So, ano ang pinagawa ni Elijah para sa kanilang showdown? Tingnan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 23. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayun din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Verse 24, pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. Yun, no? Meron na silang tanda, no, na kapag tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng apoy, siya ang Diyos. Sabi nila, sang-ayon kami, cool. Sige, tingnan natin. Ito na. Verse 26. So, kinuha nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami!
sigaw nila, samantalang pasayaw pa sila sa paligid ng altar. No? Tinayin nila, ngunit walang sumagot. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Baal, Baal. Pasayaw-sayaw pa. Walang nangyari. Walang sumagot. Walang apoy na bumaba. 27. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Si Elias medyo nag-okray pa, no? Sabi niya, sige, lakasan pa ninyo. Di ba? Isa sa Diyos? Di ba? O bakit? Baka siya ay nagbubulay-bulay pa. Tingnan nyo. O kaya siya ay nasa palikuran. O baka siya ay nasa CR. Punta nyo. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog, puyat. Kaya kailangan gisingin. Grabe nga pangalan niya ni Elias, ano? Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Siguro parang napikon nila, lakas pa natin, yan. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging dugaan. Ano sila? Kumbaga, desperado sila, no? Parang gusto nila ipakita, Baal, kita mo, may mga sugat na kami, dugo na kami, magpagbaka ng apoy. At patuloy silang nagsigawan at nag-uungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Failure sila. Desperado sila. Talo. O bagay, hindi pa naman, wala pa namang, hindi pa natin masabing talo kasi wala pa namang si Elijah, no? Tingnan po natin yung verses 30 to 32. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Lapit kayo. At nagsilapit ang lahat. Inaas niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilan ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh na pangalan Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Tapos, yung kahoy, kanyang isinalansan, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos ninyo sa handog at sa kahoy. So, ganun ang ginawa nila, mga kapatid, no? Binuhusan nila, sabi niya, sige, buhusan pa ninyo. At binuhos. Sabi, sa kang buhos. Ang daming buhos, no? 3 beses nila binuhusan ang handog hanggang sa ang tubig po ay umago sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. 3 beses, no? Maraming beses na tawag nito na binuhusan, talagang basang-basa. Yung handog, mga kahoy, pati yung lupa, basa, pati kanal, may tubig. No? 36, na ikatlo ng hapon, na siyang oras ng paghandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Sabi niya, Yahweh, Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako'y inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Okay, bago ang challenge, lumapit muna siya sa Panginoon at in-establish niya kung sino ba ang Diyos. No? Sabi niya, Diyos ni Abraham. Sino ba si Abraham? Malamang sabi niya, Lord, di ba si Abraham ay 100 taong gulang na, siya ay pinagkalooban niyo ng anak? Himala po yun. Lord, di ba si Isaac, ang time na yun, taggutom, walang ulan. Pero, nung sinagtanim, 100 ibayo ang kanyang inani. Di ba, Panginoon, kayo din ang gumawa ng himala na yon? Tapos, si Jacob po, Panginoon, di ba, nung si Jacob po ay umalis sa bayan nila, nagpunta kay Laban, di ba, that time siya po ay parang katulong lamang, mahirap siya. Naglingkod siya doon. Pero, nakakatawa, Panginoon, pinayaman niya si Jacob at pinarami ang kanyang mga alagang hayop.
Di ba, Panginoon, himala sa buhay niya? Na, Panginoon, ipakita mo po sa lahat ng tao rito na kayo po ang Diyos na gumagawa ng himala. Wow, no? Siyempre, in-establish niya muna, no? Kung sino ang Diyos na gumagawa ng himala. Kaya gusto niya, Lord, ipakita mo ninyo sa mga taong ito, kay Ahab, at sa mga propetang ito, na kayo ang Diyos na gumagawa ng himala. So maraming tao ang naroon at nakasaksi sa ginawa ng 450 propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asera. Nakita nila ang pangyayari. Of course, wala man nangyari. Nakita na walang nangyari. No, walang nangyari. At ngayon, ito na, no, inaabangan nila si Propeta Elias kung kaya nitong magpababa ng apoy. No? Of course, nandun din si Haring Akab na nanonood. No? At maaari sa isip niya, Elias, kapag hindi mo nagawang pababain ang apoy, siguradong patay ka sa akin, pugot ang ulo mo. Ha? Pugot. Verse 37, sabi ni Elias, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Well, mga kapatid, ang Panginoon ay may kaparaanan para ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Minsan, masakit, pero makakabuti. Dinidisiplina ang tao para bumalik sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa kanila. Walang ulan sa halos 3 taon, at ang bunga nito, mga kapatid, gutom, sarado ang blessings, hirap sila. No? So, yun ang consequence, mga kapatid, no? Kapag wala sa iyo ang Panginoon. Ang maganda rito, mga kapatid, sa gagawin ni Elijah na inutos sa Panginoon, gagawa siya ng himala, at dito, pagka nangyari yun, marerepress ang mind nila kung sino ang Diyos na makapangyarihan. At kapag nangyari yung himalang ito, magbabalik loob ang mga taong ito. Verse 38. Tingnan natin, no? Magbabalik, okay. Now, tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano ang mangyayari, no? Kung ano mangyayari sa challenge na ito. So, imagine po natin, mga kapatid, na tayo po ay kasama sa manonood. Imagine natin na tayo ay kasama sa manonood. Imagine natin na tayo din ay mga usisero. No? Kasi pag maraming tao, marami mga usi, no? Marahil ang mga tao ay nag-uusap-usap din. Yung mga nandoon, mga in-invite ni Ahab, usap-usap sila. Bababa kaya ang apoy? Malabo yan. Dami nga nila, hindi niya pababa yung mga propeta. At malamang yung mga propeta din ay nag-usap-usap din, yung mga propeta ni Baal at Asera. Malabo yan. Tayo nga 850. Hindi bumaba ang apoy. Isa lang siya. Malabo yan. Hindi bababa. Biglang fire! Ano kaya nangyari, no? Marami, siguro ang napanga, no? At marami siguro nagtingin, ano ba nangyari? Tingnan natin, no? 38. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Wow! Ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Take note, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, sila po ay nagpatira pa, sumigaw, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lamang ang Diyos. Mga kapatid, walang ibang Diyos na pwedeng gumawa ng himala
kundi ang Diyos na buhay. Hallelujah! Ngayon mga kapatid, tanong, sino ang pipiliin natin? Ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na gumagawa ng himala, o ang Diyos-Diyosang walang silbi at walang buhay? Sila po ay nagpatira pa dahil nasaksihan nila ang himala na ginawa ng Diyos. At maaari sumagi sa isip nila na totoo ang kwento tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na naranasan ng kanilang mga magulang. Mga kapatid, ito po ang kwentong ito ay nagpataas ba ng ating pananampalataya tungkol sa Diyos? O parang dati sa inyo, ay, ano lang yan wala na yan, matagal na panahon yan, hindi na yan, wala nang himala ngayon. Mga kapatid, kung yan ang iniisip mo, wala nang himala mangyayari sa buhay mo. Pero ang totoo kapatid, hanggang ngayon, gumagawa ng himala ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, no, so tama na po yung mga pagkahumaling natin sa mga bagay na nasa mundo. No? Alam natin, ang mga Diyos-Diyosan, alisin natin ang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na hindi po nakakatulong sa atin, bagkus ito pa ang nagiging bunga ng paghihirap natin. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Again, magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Ang Diyos na hindi nakikita, pero nakikita natin ang himala. Marami na po kami nakitang himala, mga kapatid. Yung mga healing na ginagawa ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Again, ang nais ng Diyos, isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2, sabi dito, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Baguhin na ang ating isipan upang maunawaan po natin, mga kapatid, ano ba ang kalooban ng Diyos. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Ang Diyos, na di po natin nakita, turning our hearts back to God. Remember, if you're heading in the wrong direction, God allows you turn. Opo. Minsan naliligaw tayo sa mga tao na patuloy na lumalayo, naliligaw, mga taong mga nakakalimot, sa mga taong dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay na ayaw na, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga taong gusto ng sumuko at wakasan na ang kanyang buhay, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. At mayroon pong panawagan ang Panginoon sa atin. Sa Zechariah chapter 1 verse 3, kaya sabihin mo sa kanila, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Balik na po tayo sa Panginoon. Sabi niya, siya raw ang kakalinga sa atin. 1 chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ito po ay hindi literal na tinapay na kinakain kung ikaw ay nagugutom, o tubig na inumin kung ikaw ay nauuhaw. Ito po ay spiritual
na ang tanging pananampalataya natin kay Jesus ang magdadala sa atin sa isang buhay na ganap, buhay na kasiyasiya na tutungo po sa buhay na walang hanggan. Ang salita niya ay buhay, ang salita niya ay pagkain po ng ating spiritual. Kaya pagsimikapan po natin na tayo po ay pagharian ng Diyos at ang lahat ng bagay na nasa sa mundong ito ay pwede naman niyang bigay sa atin. Why? Kasi nga siya po ang provider, no? Ito po ay ang kailangan natin, mga literal pangailangan nasa para tayo mabuhay. Okay? Si Jesus ang ating great provider, no? He is our great provider. He is our great healer, no? Comforter kung kayo po ay nalulungkot, deliverer kung tayo po ay nasa panganib, no? He is our everything. Jesus is more than enough. Ang panawagan niya, magbalik loob tayo sa Kanya. Ang sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw man ay medyo malayo na, tinatabangan na, kapatid, maaari ito ng tayo na i-release na ni Lord ang pagpapala para sa iyo. Kaya huwag tayong tumalikod. Balik lang tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Okay? So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil meron pong katulad po ni Elijah na matapang na humaharap sa katotohanan. Ipinakilala kayo kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At maaari, Panginoon, na may mga tao po na nangihila ngayon, mga tao na nawalan ng pag-asa dahil sa naranasan nila. Lord, allow din, Father God, na to enjoy your goodness. At alam po natin pa noon na it could be kaya sila nagkakaganoon dahil hindi nila makayanan mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Pero aking dalangin, Ama, bigyan mo sila ng kalakasan para ma-overcome po nila yung mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Salamat po, Panginoon, for the privilege na ako po ay nakapag-share ng salita that your servant was able to introduce you sa mga taong ito, Lord. At ayan, Panginoon, na mga taong ito, mga nakikinig ngayon, mga nanonood, ay maranasan nila patuloy ang iyong pagkapala, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-iingat laban po sa COVID-19 na ito. At Panginoon, ang itong itinataas na madaan po sa mga matinding pagsubok. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon, araw po sa inyo. God bless you po at pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po.